Okay? Ang kanyang pagkabuhay ang patunay sa iyo at sa akin na you and I are already justified. Gusto kong isipin mo ngayon mga kapatid kung bakit kinakailangan si Kristo ay mabuhay. Because kung hindi siya mabubuhay, hindi mo pwedeng i-justify na ikaw ay matuwid. Na ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Na ikaw ay may kaligtasan na o ikaw ay pupunta sa langit. Without, okay, Jesus Christ being raised from the dead. This is the very first power that you have right now. Kaya nga kita mo tayong mga Kristiyano, sinasabi ng mga ibang relihiyon, kayong mga born again ay yayabang ninyo. Oo, yayabang ninyo mga born again. Pag tinanong mo bakit? Kasi kayo mga born again. Pinagmamalaki ninyo, pagka namatay kayo, pupunta kayo langit. Kayong mga born again, sinasabi ninyo na sigurado na kayong pupunta kayo ng langit. Wala naman nakakaalam yan. Okay? Yes. Ang sagot mo dyan, talagang hindi nyo malalaman. Kasi hindi kasi nagbabasa ng Biblia, you don't know Christ. Pero as we know Christ and the power of His resurrection, He was raised for my justification. Amen. Kaya ngayon, nasisiguro ko, dumating man ang tsunami, okay? Dumating man ang magnitude 9 ulit, sa gitna nating dalawa, nasisiguro ko ako pupunta sa langit, ikaw. Amen? Why? Because Christ has been resurrected. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, hindi natin pwede ipagmalaki ang langit. Amen. But praise be to God. He was raised to life because of our justification. You can now say, I am justified, I am clean, I am forgiven. Na whenever na ikaw ay magkakasala at ihingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, alam mo ikaw ay patatawarin at alam mo ikaw ay malinis na uli. Why? Because of Christ's resurrection. Palapakan po natin si Lord John. Yan po yan. Hallelujah. That's the first power that you have. The second power is the power to conquer sin. Pagka sinabi pong power to conquer sin, ang ibig sabihin nito, yung dating mga bagay na masasama sa atin, yung mga bagay na hindi natin gusto sa ating ugali, ito po yung kinonquer na ng Panginoon at pwede ka nang mabago. In Ephesians chapter 4, okay, verse 24, sabi po ni Paul ganito, put on the new self, created to be like God, in true righteousness and holiness. Listen, pwede pala natin ngayon i-claim that we can now put a new self. Okay? At ang sabi ng salita ng Diyos, yung bago na yan, yung bagong katauhan mo na yan, is created to be like God. Okay? Ang ibig sabihin nito mga kapatid ko, yung mga masasama nating ugali ay pwede nang palitan ng mga bagay na pag-uugali na na maka-Diyos, created to be like God. Amen? Kikita po ninyo, kaya isipin mo ngayon yung sarili. Ano yung mga bagay na ayaw mo sa iyong sarili? Hindi sa mukha o hindi sa katawan Sabihin mo, Pastor, yung ilong ko, yung tenga ko, o yung... hindi yun. Yung ugali. Ano ang bagay na ugali mo? Ayaw mo. Na dumaan na ang napakaraming New Year's Revolution. Okay? Ay hindi mo pa rin maalis-alis dahil nga, simula ngayon, aalisin ko na yung ganitong ugali ko. Hindi na ako ngayon magsisinungaling. Aalisin ko na yung bisyo ko. Hindi na ako maninigarilyo o hindi na ako iinom ng alak. Pero kagaya nga sinasabi ko, parating New Year's Revolution na lang, di ba? Ang masakit, yun nga, yan ang sunod-sunod. Pagkatapos ng revolution, convulsion. Pagkatapos ng convulsion, dire-diretso ka na sa toilet. Tapos na uli. Isa ka na uli sa bago. I mean, isipin natin to mga anak ng Diyos. Okay? Kinakailangan nating makita ngayon ng ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Nagbigay ito sa atin ngayon ng bagong kakayanan. Na yung dati at masama nating tayo has been conquered already by our Lord Jesus Christ. At now, you can be changed. Now you can be changed. You can now put on a new self. Kung ikaw ay dating kilala nila na ganito, well, yung mga tao, sasabihin, ikaw pa rin yan. Okay? Ganito ka pa rin yan. Yung impression nila sa hindi mababago. Pero praise God, sa mata ng Diyos, ikaw ay bago. Amen. Okay? Ang impression, ang tingin sa'yo ng Panginoon kakaiba. And then later on, magugulat ka. May iba na rin
ang pagtingin sa iyo ng mga tao. Amen. Sabihin, ibang-iba ka na. Hindi ikaw yung kakilala ko nung tagal natin nakita. Ngayon, ba't ganito ka na? You see? The impression will be changed. Why? Because you are now being changed into the likeness of our Lord Jesus Christ. Eh? Hallelujah. So, dapat nating ano yun yan, no? That's the second power. The third power is, okay, kinakailangan nating ano, no? To conquer, he has the power to be God's representative. Pero tingnan po natin, meron ako gusto sabihin dito sa conquer our sin. Kasi, sabi dito, sa binasa natin kanina, pagka ikaw daw ay na kay Kristo at nakikilala mo siya at nalalaman mo na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay doon sa kamatayan. Sabi niya ganun, you can now live, okay, a new life. A life na hindi ka na magkakasala. Pero bakit ang tao madalas nagkakasala pa rin? Ano? Yan ang magandang tanong eh. Alam niyo kung bakit? Kahit mananampalataya ka na, marami mga Kristiyanong parating gumagawa ng kasalanan. Okay? Kasi, ang po ninyo, nakasanayan na nating sumunod sa kagustuhan ni Satanas. May mga tao na kahit mga bagong Kristiyano, okay, bakit hindi nila mabago agad-kagad ng kanilang mga sarili? Kasi natutunan nila sa matagal na panahon ng kanilang pamumuhay kay nakasama si Satanas nung hindi pa sila mananampalataya. Nakasanayan na nila yung gano'n. Meron nga pong istorya, ito po isang totoong istorya, experiment ng isang behavioral scientist. Itong behavioral scientist na ito, ay ang ginawa niya, nag-experiment po siya, nag-alaga po siya ng 3 malalaking aso. Tuta muna. Ngayon, ang ginawa po niya, tinuruan niya itong tuta na to, tatlong tuta na to, sabi niya gano'n, gagawin ko, pagka pakakainin ko, bumili siya ng isang malaking kalembang, kampana, bago ko pakainin, patutunugin ko muna yung kampana na to. Sa kanya papakainin. Then after 2 years, gano'n ang ginagawa niya. Sabi niya gano'n, okay, umpisahan ko na ang aking experiment. Ang ginawa niya, hindi pa oras ng kain. Ang ginawa niya, kinalampag niya yung kampana. Klang! And he found out na sa tuwi-tuwi na kahit wala pa sa oras ng kain, yung 3 aso na ito lalapit sa kanya at naglalaway. Naglalaway na agad at nagugutom na. Sapagat alam po ninyo bakit akala nila tabirujikan na. Tumutunog. Automatic sa mga asong ito, nakasanayan nila yung tunog. At alam po ninyo, ito ang problema ng maraming mga Kristiyano. Dahil sa katagalan na nakasanayan natin, na kapag si Satan ay tumunog, no, ang kampana, anong nangyayari? Tayo po ay agad lumalapit at anong gagawin natin? Naghihintay tayo ng mga bagay na i-offer sa atin ni Satan. I mean, di ba? Hindi naman gawin nating masyadong literal na totoo. Di ba? Minsan pagka may dadating na mga temptation sa buhay natin. If there is anything para wala naman makakita para makalamang ka, wala naman nakakaalam eh. Yeah? Okay? Makagawa ka ng kasalanan, wala naman nakakaalam. Sa internet, wala naman nakakaalam. I mean, gusto kong maintindihan natin dito mga anak ng Diyos. Okay, na ito po'y dahilan kung bakit sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan mabago kayo. Ito yung binabago sa atin ng ating kasi tinuruan tayo na disiplina tayo ni Satanas eh. Okay? Kaya tayo napapaniwala ni Satan na tayo ay kayang-kayanan pa rin niya eh. Gusto kong bigyan pa ng isang example sa inyo.